Isa kang mahiyaing estudyante at lagi kang pinagtatawanan at ipinapahiya na mayayabang mong mga kaklase, ngunit hindi nila akalain na ikaw pala ay anak ng isang hari. Ano ang nakaka-excite na nangyari at bakit bigla siyang naging isang prinsesa nang wala siyang kaalam-alam? At ano ang ginawa niyang pagbabago at paghihiganti sa mga pasaway niya mga kaklase? At iyan ang ating aalamin sa ating movie ngayon na pinamagatang The Princess Diaries. Si Mia ay isang mahiyaing batang babae na nakatira sa San Francisco at kasama niya ang kanyang ina na isang painter. Ayaw niyang makihalubilo at hindi din siya nakikipagkaibigan kaya't hindi siya kilala sa kanilang eskwelahan. Madalas din siyang pinagtatawanan ng cheerleader na si Lana. Best friend ni Mia si Lily dahil magkaparehas sila ng personality. May gusto si Mia sa popular na estudyanteng si Josh na boyfriend ni Lana. Nakita niyang nagkikisa mga ito at ini-imagine niya na siya ang hinahalikan ni Josh. Nagdebate sila ni Josh sa klase at napahanga ni Josh ang lahat dahil sa galing niya sa kanyang mga opinyon, ngunit nautal naman si Mia kaya't pinagtawanan siya ng lahat kaya't napahiya ito at nagtatakbo palabas. Pagka-uwi ay sinabi ng kanyang ina na dumating na ang kanyang lola mula sa Genovia at gusto siyang makita nito. Nagtaka si Mia dahil kahit minsan ay hindi man lang siya tinatawagan para makita ng kanyang lola. Kinabukasan ay nagpunta siya sa isang napakalaking mansyon kung saan ay nakipagkita siya sa kanyang lola na si Clarice Rinaldi at ito pala ay isang reyna sa Genovia. At ang dahilan kung bakit gusto niyang makita si Mia ay upang ipaalam dito na isang prinsipe ng Genovia ang kanyang ama at dahil sa pagkamatay nito kamakailan ay siya na ngayon ang susunod na uupo sa trono ng Genovia. Inakala ni Mia na nagbibiro lang ang kanyang lola, ngunit nagulat ito na malaman niya na isa na siyang prinsesa ngayon na responsable sa buong kaharian. Sinabi ng reyna na kailangan na niyang lumipat sa Genovia at kailangan din niyang baguhin ang kanyang buong pagkatao, ngunit nabigla ito at tinanggihan niya maging isang prinsesa. Pagka-uwi ay nagalit ito sa kanyang ina dahil itinago nito sa kanya ang katotohanan. Sinabi ng ina na mag-divorce sila ng kanyang ama ay napagkasunduan nila na kukunin niya si Mia upang mabuhay bilang isang normal na bata. At napagpasyahan nila na sasabihin nila ito kapag nag-18 na si Mia, ngunit dahil wala na ang kanyang ama ay kailangan na niyang harapin ang responsibilidad. Kinabukasan pinag-usapan nila ng kanyang lola ang mga bagay-bagay. Gusto ng reyna na ipakilala siya sa buong mundo bilang isang prinsesa, ngunit bago gawin iyon ay gusto nitong i-train si Mia kung paano kumilos bilang isang prinsesa. Tinanggihan nito ni Mia ngunit pinilit naman siya ng kanyang ina na umattend ng princess classes at saka magdesisyon kung gusto niya talagang maging isang prinsesa at hanggang sa ball ay kailangang ilihin ito ni Mia. Pagkatapos ay binigyan siya ng reyna ng isang security guard na si Joe, niregaluhan din siya ng isang limo para sa kanyang pagpasok sa eskwelahan. Sinundo niya si Lily kaya't napahanga ito sa kanyang sasakyan pagkatapos ay nagpunta ito sa isang talyer upang ipaayos ang kanyang lumang sasakyan. Ang kapatid ni Lily na si Michael na nagtatrabaho dito ay may gusto sa kanya, ngunit hindi naman siya pinapansin nito. Pagkatapos ay nagtungo si Mia sa mansyon para sa kanyang princess lesson, sinabi ng reyna sa kanyang assistant ang mga kailangang baguhin kay Mia. Nang sumunod na araw ay pinag-aralan ni Mia ang lahat ng mga royal etiquette mula sa pagsasayaw at sa pagkain at sa personal presentation. Dahil sa araw-araw na lessons ay hindi na sila nagkakasama ni Lily, isang araw ay inimbita ng reyna ang Italian stylist na si Paolo upang i-makeover si Mia. Pinunot nila ang kilay ni Mia at pina-straight ang buhok, pina-facial at pina-manicure at nilagyan din nila ito ng contact lens. At pagkatapos ay gumanda na si Mia, humanga ang reyna sa bagong itsura ng kanyang apo at sinabi nito sa mga assistant na ilihim ang ginawa nilang makeover. Kinabukasan ay sinundo nila Mia si Lily upang pumasok at nakita ni Michael ang bagong itsura ni Mia kaya't humanga ito sa kanyang kagandahan. Ngunit hindi naging masaya si Lily sa makeover dahil inakala nito na naging pasaway na din ang kanyang kaibigan. Pinagsuot niya si Mia ng cap upang maitago ang buhok nito, nagkaroon sila ng pagtatalo dahil inisip ni Lily na babaliwalain na siya ni Mia, ngunit tinamin ni Mia ang katotohanan sa kaibigan. Nagulat si Lily at pumayag na ilihin na lang ito para sa kaligtasan ng kanyang kaibigan. At sa klase ay biglang tinanggal ni Lana ang cap ni Mia kaya't nagulat silang lahat na makita nila ang napakagandang buhok nito. Nang sumunod na araw ay inimbita ni Michael si Mia sa isang music convention kung saan siya ay magpe-perform. At nang makarating si Mia sa eskwelahan ay pinagkaguluhan siya ng mga reporter kung saan ay pinagtatanong siya ng mga ito tungkol sa pagiging isang prinsesa. Nalaman na ang kanyang sikreto kaya't delikado na ngayon si Mia, inakala niya na si Lily ang nagsabi ngunit ipinagpilitan ni Lily na hindi talaga siya. Dahil hindi na makontrol ang sitwasyon ay nagtungo na ang reyna sa eskwelahan kaya't nalaman nila na ang stylist ang nagsiwalit nito sa mga media. Kinagabihan ay nagsagawa ang reyna ng royal dinner party kung saan ay ipinakilala niya si Mia sa ilang mga high-rankang royal sa buong mundo.
Naging maayos naman ang dinner ngunit aksidenteng nasindihan ni Mia ang manggas ng isang guest, nahulog din ang kinakain nitong prutas kaya't nadulas ang server kaya't napahawak sa ulo ang Reyna ngunit nagtawanan naman ang lahat ng mga guest. Ngunit hindi naman nagalit sa kanya ang Reyna at nag-enjoy silang dalawa sa arcade at kumain ng corn dogs. Nang pumasok siya sa eskwelahan ay pinalibutan siya ng mga bata upang magpa-autograph. Hindi siya napapansin noon pero ngayon siya na ang usap-usapan ngayon at kahit si Lana ay sinasabing kaibigan niya si Mia upang magpasikat sa mga reporter. Inaya siya sa isang beach party ng kanyang crush na si Josh kaya't dagling pumayag si Mia at pagkatapos ay nagsorry ito kay Michael dahil hindi siya makakapunta sa convention. Nasaktan si Michael dahil binaliwala siya nito ng dahil kay Josh. Kinagabihan ay sinabi ng kanyang ina na hindi talaga siya gusto ni Josh noong hindi pa siya prinsesa, ngunit hindi pinansin ni Mia ang sinabi nito. Naging maayos naman nung una ang beach party hanggang sa biglang nagsilabasa ng mga reporter upang kuhanan si Mia kaya't nagulat sila ni Josh at nagtago silang dalawa. Hinalikan siya nito ngunit umiwas si Mia dahil alam niyang hindi na ito tama. At sa kanilang paglabas ay pilit siyang hinalikan ni Josh upang mapag-usapan sila ng mga media at pagkatapos ay pinaglaruan siya nila Lana at habang nagbibihis ito sa isang tent ay tinawag nila ang mga paparazzi upang makuhanan ng picture si Mia. Pagka-uwi ay umiyak ang napahiyan si Mia sa kanyang ina, kinabukasan ay kumalat na ang balita kaya't sumama ang loob ng Reyna. Humingi ito ng tawad sa kanyang ginawa at sinabi nito na hindi siya karapat-dapat na maging isang prinsesa. Ngunit inimbita pa din siya ng Reyna sa ball at sinabing maaari niyang isama ang kahit sino mga kaibigan maliban kay Josh. Sumangayon ang Reyna at si Joe na handa na si Mia upang harapin ang responsibilidad, at sa eskwelahan ay nagsorry si Mia kay Lily dahil nagbago na siya ng ilang araw, nagkabati na sila at nagpasyang a-attend na silang dalawa sa ball. At sa gym class ay pinatamaan ni Mia ng bola si Josh upang turuan ito ng leksyon. Kinagabihan ay nagpunta si Michael kila Mia upang ihatid ang kanyang kotse at nagsorry si Mia sa kanya dahil sa hindi pagpunta nito sa show at pagkatapos ay inimbita niya ito bilang kanyang kadate sa ball ngunit tumanggiang nasaktan si Michael. At sa school ay pinaglaruan nila Lana sila Mia kaya't sa inis ay ipinahiya niya si Lana sa harapan ng lahat. Sinabi ng Reyna na magbigay siya ng speech sa ball, binigay din ito sa kanya ang isang diary na pinabibigay ng kanyang ama sa ika-16th birthday nito. Pagkatapos ay tumakas si Mia at nagtungo sa Colorado dahil natatakot siya na baka ma-disappoint lang niya ang Reyna at ang mga tao sa kanyang speech sa ball. At naging napakabigat na para sa kanya ang responsibilidad ng buong bansa, pagkatapos ay binasa niya ang sulat ng kanyang ama at sa sulat ay ipinaliwanag nito ang kahalagahan ng lakas ng loob bilang isang maharlika. Sinabi din nito na mahal niya si Mia at ang kanyang ina at na-touch si Mia sa sinabi ng kanyang ama kaya't nagbago ang isip nito at nagpa siya na pumunta na ng ball. Ngunit dahil sa kamalasan ay nasira ang kanyang lumang kotse sa gitna ng ulan. Samantala ay nakatanggap ng pizza si Michael na may nakasulat ng sorry dito kaya't napagtanto niya na nagsusumikap pa din si Mia at nagpa siya na ito na umattend na ng ball. Susuko na sana si Mia ngunit biglang dumating si Joe upang sunduin siya at dahil sa tagal ng hindi pagdating ni Mia ay nagumpisa ng mag-speech ang Reyna at sa gitna ng speech ay nakita niya si Mia na basang-basa ang damit kaya't umalis na ang Reyna upang magbigay daan kay Mia. Nautang si Mia nung una ngunit naalala niya ang mga sinabi ng kanyang ama at nagbigay siya ng isang mula sa pusong speech sa mga tao at sa huli ay in-announce niya ang kanyang sarili bilang prinsesa ng Genovia. Kaya't nagpalakpakan sa kanya ang lahat, ilang sandali ay kinoronahan na siya bilang isang prinsesa. At pagkatapos ay nagdihis na siya ng isang napakagandang gown at sumayaw kasama si Michael. At pagkatapos ay nagpunta sila sa garden, inamin ni Michael ang nararamdaman niya para kay Mia at sa wakas ay nag-kiss na silang dalawa. At sa sumunod na eksena ay lumipad na patungong Genovia si Mia upang maging opisyal na gawin na ang kanyang duty bilang isang maharlika. Sumama na din ang kanyang ina sa kanya at binisita din siya nila Lily at Michael para sa summer vacation. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito.